Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Dito naman po tayo upang sa muli talakayin po natin ang salita ng Diyos. Ang sa timang church teaching at pag-usapan po natin ang mga itinuturo ng ating inang simbahan. Ito'y sinabi ng Panginoon nung siya ay nagpadala ng mga tao sa mission. At ito ngayon ating pag-uusapan. Sa Gospel according to Luke, chapter 10, verse 16. Sabi ng Panginoon ay ganito, He who hears you, hears me. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects him who sent me. Makita po natin mga kapatid, nang siya ay nagbigay ng mission sa kanyang mga tagasunod, ay mayroon siyang mensaheng pinapadala sa kanila. At ang mensaheng ito ay ang mensahe ng Panginoon. Siyempre, yung good news, no? Sabi po, kaya't sinabi ng Panginoon ni ganito, He who hears you, hears me. Ang sino mang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang sino mang ang hindi nakikinig sa inyo ay hindi din nakikinig sa akin. At hindi din nakikinig sa nagpadala sa akin. So, kita po ninyo how the Lord identifies Himself with the person. He gives the mission, the commission, and to the people He appointed as He has given the authority to do His mission. So, mga salitang ito, He who hears you, hears me. He who rejects you, rejects me. And he who rejects me, rejects him who sent me, were spoken by Jesus when He sent the 72 disciples for a mission. Dito, makikita natin, mayroong mga taong appointed ang Panginoon to do the mission. No? When a person is appointed by the Lord for a mission, He identifies Himself with them. And He speaks His message through them. Even God the Father identifies Himself the one Jesus has appointed to do the works of the Lord. So, una po ay dapat nating tingnan na may mga tao palang talagang pinili ang Panginoon and were appointed to speak on His behalf, to proclaim the good news. Diba? In Matthew 28 verse 18 to 19, sabi niya ay ganito po eh. All authorities in heaven and on earth was given to me. At sinabi niya, Go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and know I'll be with you always till the end of time. So, mayroon po siyang mga taong inutusan, binigyan ng authority. At sinabi niya, Go therefore and make disciples of all nations. At mayroon silang dapat gawin. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and know I'll be with you always till the end of time. So, mayroon siyang inutusang mga tao, appointed, and He identifies with Himself with them. Pero kasabay po nito ay may mensahe na kanyang pinadala. And these appointed disciples were just speaking the message Jesus has entrusted to them. And the message is the good news of salvation. Si Jesus, siya ang good news. He is the news, the good news of our salvation. And the proclamation of this message was supported by evidence. Makikita po natin mayroon pang signs and wonders as they speak, dahil may patotoo po, dahil ang kanilang mensahe ay totoo. Now, so makikita po natin na mula sa apostoles ng ating Panginoon, mula kay Pedro, ay sinabi niya rin ay ganito.
Ikaw, Pedro, bato. Sa batong ito, itatatag ko ang aking simbahan. Maliwanag po yun. So, mayroong itinatag na simbahan ng ating Panginoon. At ang unang leader po nito, ang unang pinagkatiwalaan po nito ay si Pedro. Pedro, ikaw ay bato. Sa batong ito, ay itatayo ko ang aking simbahan. So, itong mga apostoles at mga disipulo ay nagiging bahagi ng simbahang ito na binigyan ng authority upang magdala ng mensahe. So, ngayon, may simbahang itinatag si Kristo at mayroon siyang mga taong binigyan ng authority. Ngayon, yung mensaheng ito ay dapat umabot sa ating henerasyon ngayon. Paano itong paabutin sa henerasyon na ito? Yung mga unang binigyan ng authority ng ating Panginoon ay pinasa po nila ang authority and responsibility sa mga taong pinili ng Panginoon na magdala ng mensaheng ito hanggang sa henerasyon na ito. Ito yung succession mula sa kay Pedro. Ang simbahang Katoliko lamang mayroong ganong klaseng history. Kaya nga ngayon mga kapatid, pag tinanong kayo, totoo ba yung simbahan nyo? Yan ba ang tinatag ni Kristo? Mayroon pa mga simbahan na talagang sabi nila daw, simbahan ni Kristo. Tinatag ni Kristo. Totoo ba yun? Tingnan natin. Una-una, kailan itinatag ang simbahang ito? Kung ang date of foundation ng simbahang yan ay hindi umabot sa panahon ni Kristo, hindi yon ang itinatag ni Kristo. Yan. Isa yan, maliwanag na. At kung ang isang simbahan ay mayroong founder, lalo't makita mo dito sa atin, may sec registration, mayroong founder, at nakasulat doon na hindi naman si Kristo. Hindi yun ang totoong simbahang tinayo ni Kristo. So, yun ang mga palatandaan. Kung hindi si Kristo ang founder, at may ibang nakasulat na founder, hindi yun ang simbahan ni Kristo. At kung ang foundation date nito ay hindi umabot dun sa kapanahonan ni Kristo, hindi mo rin masabing yun ang tinatag ni Kristo, no? So, una po muna ay ang unang itinatag ng Panginoon ay ang mga tao, yung community. Community po yun. Yung mga tao na naging isang simbahan. Sila yung mga apostoles at mga disipulo at yung mga naakay nila sa pananampalataya, no? Nang ito ay nabuo bilang isang simbahan, ay tinipon po nila yung mga isinulat na mga tinuro ni Kristo noon pa man. Sinulat mga scriptures at lahat ng mga nakasulat na mga sinabi ng Panginoon na nasulat ng mga apostoles, ng mga disipulo, ng mga propeta, ng kapanahunan ng mga propeta. At tinipon ito ng simbahan. At ito yung binuong scriptures o Bible na ito yung alam natin ngayon na the Word of God. So, ito yung una pala ay yung simbahan ang binuo, yung community. Tapos yung community na yun ay bumuo, kinuha nilang lahat, tinipon nila upang magiging totoo, magiging tama yung mensahe. Kaya tinipon nila lahat ng scriptures at talagang nag-undergo ito ng scrutiny hanggang mabuo yung 72 books na siyang Bible na alam natin ngayon. So, the community, the early community is the appointed ones to do the mission. This task and authority is handed down from one generation to another, including the message and the good news of salvation to all nations. So is the message, so that there will be messengers and messages for generations to come. Yung the authority, yung kapangyarihan, sabihin natin kapangyarihan, yung mga taong binigyan ng kapangyarihan.
ito ay isinalin from one generation to another sa pamamagitan ng sa ating simbahan tinatawag ordinasyon. Ordinasyon. Ibig sabihin yung sunod na henerasyon, kaya naman ang binibigyan ng responsibilidad upang magpahayag at magpatuloy sa pagpahayag ng magandang balita. Upang mapangalagaan ang magandang balitang ito, ang mensahe. Kaya mayroon tayong, ang simbahang ito ay mayroong teaching magisterium to safeguard the message of salvation. The early Christians developed to become the church we know today, and the same church safeguards the veracity of the good news. Yan, sabi ko nga sa inyo kanina, they collected the bits and pieces of the church teaching and formed it into the Bible, the Word of God we know today. To assure the correct interpretation of the Bible, kasi nga, pwede kang magkamali. Halimbawa lang, bibigyan ko kayo ng senaryo. Ang mga salitang ginamit sa pagbuo ng Biblia ay una-una yung mga Aramaic, yung Hebrew language. Pagkatapos ay yung Greek language. Ngayon, tapos ito ay translated sa Latin. So ito yung history ng Bible. Alam po ninyo, ang salita, nagbabago ang kanyang kahulugan sa paglipas ng panahon. Example, bata. Pag sinabing bata, noong mga panahon, ang bata ay bata, maliit na bata. Yan. Pero ngayon, pag sinabing bata ko yan, magtataka, paano naging bata eh? Mas matanda pa sa kanya, bata ko yan. Kita niyo yung pag-evolve ng meaning ng isang salita. Kaya, ang simbahan ay maingat dito. Kaya, pag-aaral mo pa lang ng theologiya, mayroon kami tinatawag hermeneutics. Binabalikan namin yung isang salita, nilalagay sa kanilang kultura. Ano ang kanilang ibig sabihin? Nang malaman ang authenticity ng message. At pag nakuha ang message, bibigyan ito ngayon ng ating salita sa ating kapanahunan ngayon upang ang mensahe ngayon ay maipadala sa ating henerasyon ngayon. So, kita niya, kaya hindi lang ganun kadali yung pag-aaral ng pagpapari sa isang katolikong simbahan. Hindi siya yung 6 na buwan na pag-aaral magtuturo ka na, you will be prone to commit mistakes din. No? So ngayon, ito yung teaching authority ng simbahan. Alam po niyo mga kapatid, ang simbahan ay nagtuturo lamang ng katotohanan. Once declared truth, tsaka lamang ito tuturo ng simbahan. Kaya yung mga dogma ay yung salita ng Diyos, yung scriptures, hindi mo yan pwedeng palitan. Katotohanan yan. Yung dogma, bago i-declare na dogma yan, talagang masusing pinag-aralan yan. Ito ba yung katotohanan? Nang makitang yan ang katotohanan. Yan, declared na yan, dogma. Kaya itinuturo na ng simbahan. Ngayon, ang mga itinuturo ng simbahan ay nakasulat din sa Catechism of the Catholic Church. No? Ito yung interpretation ng Biblia at yung iba pang mga nakasulat sa itinuturo ng simbahan na hindi na nasulat doon sa Biblia kasi nga ang simbahan is evolving. Ngayon, at ang ating kapanahunan ay nag-i-evolve din ang sibilisasyon, nag-i-evolve ang mga tao, nag-i-evolve. So, yung mensahe noon ay inaangkop sa kapanahunan natin ngayon. May mga bagay na hindi nakasulat sa Biblia, pero yung mensahe nito ay andoon sa Biblia, kaya inaangkop sa ating sitwasyon ngayon. So, kaya ang mga Santo Papa ay nagsusulat ng kanilang teaching na kabahagi ng church teaching. Ito ay mga encyclicals na isinusulat ng Santo Papa. Ito yung mga teaching na galing doon sa mensahe ng Panginoong nakasulat sa kanyang mga iniwang salita na iniangkop sa ating panahon ngayon. Example,
Ngayon, may marami ng computers. May mga online, may mga virtual may mga virtual meetings na dati wala yan, wala po yan. So itong pagbabago sa panahon, ano ngayon ang ituturo ng simbahan upang maituwid ang paggamit natin ng mga makabagong pamamaraan ng komunikasyon? Paano? Kasi baka pwedeng abusuhin natin ito at maaari tayong magkamali, no? So mga kapatid, yan ang role ng simbahan. Yan, to teach only the truth. So upang malaman ang katotohanan, ang mensahe ay talagang inuunawa yung mensahe ng ating Panginoon ngayon na dinadala sa ating kapanahunan ngayon. So, ano ngayon ang gustong mangyari ng Panginoon? Makinig sa kanyang simbahan, syempre. Makinig sa kanyang authorities, sa kanyang appointed people, at makinig sa mensaheng dala nila. No? So, the Lord is telling us to listen to the Church of Jesus. Wala na akong duda. The Catholic Church and His teaching authority. Ano ngayon? Bakit? Ano ngayon nangyayari ngayon? Alam po ninyo ngayon, sa panahon natin ngayon, ang daming mga self-appointed teachers and preachers at nag-i-interpret ng Biblia according sa kanilang personal interpretation and imaginations. They even went farther to attack the very church founded by Jesus. Paano yan ngayon? Nakapagtataka. Kasi nga, ang kanilang, kung ano lang yung tumatakbo sa isip nila, maaaring hindi tama. Bakit mo i-attack yung simbahang itinatag mismo ni Kristo? There are also, mayroong marami kasing mga self-appointed na mga kunwari. Tapos, mahirap yun, no? Dapat alamin ang katotohanan bago ituro. Napakalaking responsibilidad yan, mga kapatid. Halimbawa, hindi tama yung itinuro mo. Naniwala yung tao at na-impyerno. Nako, mahirap yun, no? Okay, ganito pa. Sa ating karanasan ngayon, ang daming superstitious belief. Ito yung mga itinuturo ng ating mga ninuno. Hindi naman ito itinuturo ng simbahan. Pero dahil itinuturo sa mga anak sa paglipas ng panahon at naging kabahagi ng kultura. Kaya tuloy, kala nila itinuturo din ito ng simbahan, pero hindi. Maraming mga hindi itinuturo ang simbahan na pilit itinuturo ng ating mga ninuno. Example na yan, panahon ng All Souls Day. Bakit ka naglalagay ng pagkain dyan sa altar? Tinuturo ba yan ng simbahan? Hindi naman, di ba? Hindi. Daming hindi tama na mga itinuturo. Example pa. Ano pa kang mga example? Yung dami talaga. Minsan, ako'y nai-scandalize Gaya nung minsan, mayroon akong inilibing. Ito siya'y talagang malapit sa Panginoon. No? Sobrang malapit sa Panginoon. Kita mo siya, masyado siyang prayerful. Gumagawa na mga gawain ng Panginoon. So, na siya'y namatay, parang natutulog lang siyang ganon. Nakaganon yung kanyang mga kamay. At sa kanyang kamay ay andun yung rosaryo. So, minisahan ko siya. Pagkatapos kong misahan, sumama ako para siya ilibing at nagbindisyon ako ng kanyang libingan. Pagkatapos ay binuksan ng mga kamag-anak yung kabaong bago ilibing. Kinuha ang rosaryo at pinutol. Sabi ko, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Nakita mo, kala nila kabahagi pa yun ng pananampalataya. Pero hindi. Ito'y tinatawag superstitious belief. Daming inuukit sa ating puso at kalooban ang mundo na hindi siya tama. Hindi siya tama. Minsan ito'y integrated, kunwari, sa ating pananampalataya. Kaya tuloy, kala natin, ito'y tama. Example, minsan, tama din naman ang ating mga separated brethren, inatake nilang
Pero hindi din tama. Inaatake nila si Maria, o tayo mga Katoliko inaatake dahil sinasamba na natin si Maria. Hindi po tama yon. Hindi tama. Pinaparatangan nila tayo dahil the official church teaching says that worship and adoration belongs to God alone. We don't worship Mother Mary, but we give her the highest honor ever given to man. Tawag doon, veneration. So, we venerate Mother Mary. Yan ang official teaching ng ating simbahan. Hindi tinuturo ng simbahan na si Maria ay Diyos dahil ang Diyos ay isa lamang. Worship and adoration belongs to God alone. But we give Mother Mary the highest honor, veneration. Bakit? Dahil, biro mong, ibinigay yun ng Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo sa kainang Maria. Bakit ko nasabi yan? Biro mo, mensaheng galing sa Diyos Ama, padala ng Diyos Ama sa mensaherong anghel at sinabi, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Oh, sino bang tao ang binigyan ng ganong mensahe galing sa Diyos Ama sa pamamagitan ng kanyang mensahero ang anghel? Tapos sinabi pa ni Elizabeth nang siya'y mapuspos ng banal na Espiritu, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Sino may sabi noon? Alam ba kaya ni Elizabeth yun, nabuntis si Maria? Iyon ang pinakasikreto-sikreto ni Inang Maria dahil kung mabuntis siya na walang asawa, siya ay babatuhin hanggang mamatay. Bakit nasabi yun ni Elizabeth? Dahil siya ay napuspos ng banal na Espiritu. Therefore, ang mensaheng, Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, is the message of the Holy Spirit through Elizabeth, para kay Inang Maria. Biro mo, Diyos Ama, nagpaparangal sa iyo, Diyos Anak, pinili siyang maging ina ng Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, binigyan ng parangal ng Diyos, tapos hindi natin parangalan, parang hindi tama yan, no? Okay. So, ito yung mga maling mensahe, no? Itong mga superstitious belief, itong mga wrong interpretation of the Bible leading to the formation of many Protestant churches. Example, na si Jesus daw ay hindi only begotten Son. Paano hindi siya magiging only begotten Son? Dahil mayroon daw siyang mga kapatid na lalaki at kapatid na babae nung hinanap siya ni Maria. Alam po nyo kasi, kung hindi mo pag-aralan yung hermeneutics, ay talagang mamamali ka sa pag-interpret ng Bible. John 3:16, it says, For God so loved the world that He gave us His only begotten Son, bugtong na anak. Kung may kapatid ang ating Panginoong Jesucristo, siya ba'y magiging bugtong na anak? Hindi, isa yan. Una yan. Pangalawa, alam po ninyo, ang kulturang Israel ay masyado silang closely knitted family. Kala natin Pilipino lang. Ay, hindi. Talo tayo nila. Kasi kung ikaw, kilala mo lang yung lolo mo, o tatay ng lolo mo, kilala mo? Hindi na, no? Hanggang doon lang tayo. O kaya lolo ng lolo mo, hindi mo nakilala. Hindi ko na nga kilala eh. Pero maniwala kayo, ang lahing Israelita is closely knitted family na they can trace their genealogy to Abraham. Ganon sila katindi. O basahin mo, Matthew chapter 1. Buong yan, genealogy of Jesus. Trace nila up to even 42nd generation. So, makita nyo ngayon, pag sinabi nilang kapatid, kasama doon ang kanilang mga kamag-anak, kapatid nila yun. Bakit? Kasi si Abraham ang kanilang ama. Bakit? Dahil ang kanilang pananaw sa concept ng isang pamilya ay hindi kagaya natin, pamilya ko lang, ito ang mga kapatid ko, hindi ganon. Kanilang pamilya ay angkan. At kung ganon sila katindi, ganon ka-closely knitted sila. At ang ating Panginoon, nung siya'y namatay at inihabilin niya kay Juan, si Inang Maria, napakalaking